Oo, yan. Happy Chinese New Year! Nagbabala ka bang mag-food trip ngayon sa Binondo? Tara, kumustahin natin ang lagay ng Binondo ngayong 2025. 1 year after our first trip to Binondo, nagbabalik na naman tayo. This time, subukan nating mag-commute from Quezon City to Manila through LRT1. 30 pesos ang pamasahe from FPJ Station to Carriedo Station. This was 2 p.m. on a Saturday kaya wala masyadong pasahero. Para naman sa mga may dalang sasakyan, pwede ninyong panoorin yung previous vlog ko sa Binondo para makita nyo kung saan pwedeng mag-park. 20 minutes after and we're here. Carriedo is 10 stations away from FPJ Station. Paglabas sa LRT ay dumiretso lang kami papuntang Plaza Santa Cruz. Medyo ingat lang sa paglalakad at pagtawid-tawid dahil maraming sasakyan. After a 5-minute walk ay narating na namin itong Santa Cruz Parish. Katapat ng parish ay itong arko ng Ongpin Street. Kumpara sa previous vlog, pabaliktad ang direction namin ngayon. Mula sa arko ay dire-diretso lang papunta sa aming first stop, ang Shanghai Fried Siopaw. Waiting time was about 10 minutes. Katabi nga pala nito yung Uwisikun pero nag-skip na kami rito. Isa talaga itong fried siopaw sa mga paborito namin dito sa Binondo. Maliban sa mura ay talagang malinamnam yung pagkakagawa sa siopaw. Next time, susubukan namin bumili ng iba pa nilang products. Next stop, Salazar Bakery. Wala namang waiting time dito at dire-diretso lang kami sa loob. Ang dami nilang products dito at ang mumura. Medyo limited yung space dito lalo na kung maraming tao. Dire-diretso lang tayo rito sa Ongpin Street. Madali naman itong i-navigate kaya hindi nakaliligaw. Maliban sa mga sikat na kainan dito sa Binondo, marami pang establishments na pwede ring bisitahin. Next stop, Veggie Select. Ito yung hindi namin nasubukan last year dahil sobrang haba ng pila. Ngayon, waiting time was about 7 minutes. Pwede kang mamili sa rice cake, tokwa at vegetarian sausage. Prices range from 150 to 300 pesos. Bumili kami ng 3 pieces assorted. Katabi lang ng Veggie Select ay yung Wongkei sugarcane juice. Waiting time was about 15 minutes. Ang price nito ay 100 pesos each. In fairness, tama nga yung mga review na refreshing talaga ito. Tumabi lang kami sa sidewalk para tikman yung mga binili namin. Oo, yan ata. Una namin sinubukan itong Veggie Select. Honestly, pare-pareho lang yung lasa kasi isa lang yung timpla nila. Yung rice cake ang pinaka nagustuhan namin. Ano? Itong fried siopaw talagang masarap at siksik ang laman. Next stop, Lord's Toast Bakery. Grabe ang lala ng pila rito. Waiting time was about 1 hour and 20 minutes. Pero pinagtiyagaan pa rin namin dahil masarap talaga yung egg tarts nila. Yung price list nila ay halos pareho lang last year. Next stop, Binondo Bites by Ang Bitin. Located ito sa gilid ng Binondo Church. Sobrang haba rin ng pila. Waiting time was about 1 hour and 30 minutes. 5 pieces fried xiaolongbao cost 150 pesos and 8 pieces lava buchi cost 160 pesos. Kung naghahanap ka ng maiinom, nandito rin ang Tea Brothers, also owned by Ang Bitin. Ito yung kanilang price list. Ang in-order namin ay Hong Kong milk tea and house brewed iced tea.
Waiting time was about 30 minutes. Surprisingly, may bagong products ang Binondo Bites. Ito yung kanilang fortune dumplings and Taiwan chicken poppers. Sinubukan namin dito yung Taiwan chicken poppers. Waiting time was about 20 minutes. Finally, tapos na kaming mag-ikot-ikot. Pero dahil sobrang daming tao at walang mapwestuhan, naghanap na lang kami ng mall na may food court para ma-enjoy yung mga pinamili namin. Thank you for watching and see you on the next one. Bye! Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. What does getting deep now? What does getting deep now?